Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Exodo 16:11-15. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises, "Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel. Sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi ay kakain kayo ng karne, at kinaumagahan ay magpapakabusog sa tinapay, at inyong makikilala na ako ang Panginoon ninyong Diyos." Nang sumapit na ang gabi, ang mga pugo ay umahon at tinakpan ang kampo, at sa kinaumagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang hamog. Nang pumaitaas na ang hamog, may nakalatag sa ibabaw ng ilang namunting bagay na bilog at kasinliit ng namuong hamog sa ibabaw ng lupa. Nang makita ito ng mga anak ni Israel ay sinabi nila sa isa't isa, "Ano ito?" sapagkat hindi nila alam kung ano iyon. At sinabi ni Moises sa kanila, "Ito ang tinapay na ibinigay ng Panginoon sa inyo upang kainin." Ang Panginoon ang nagpapakain sa atin. Hindi pinalaya ng Diyos ang mga Israelita sa Ehipto upang patayin sa gutom. Ipinakilala niya na siya ang Panginoon na nagbibigay sa kanila ng pagkain. Si David ay nanalig, "Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang." Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaias, "Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran." Sinabi ni Apostol Pablo, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Awit 145, 15-19. Ang mga mata ng lahat sa iyo ay nakatingin, at ibinibigay mo sa kanila sa tamang panahon ang kanilang pagkain. Binubuksan mo ang iyong kamay, binibigyang kasiyahan mo ang nasa ng bawat bagay na may buhay. Ang Panginoon ay matuwid sa lahat ng pamamaraan niya at mabait sa lahat niyang mga gawa. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at inililigtas sila. Huwag mabalisa. Tinutugon ng Diyos ang ating pangangailangan sa pagkain, inumin at darabtin. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kaya huwag kayong mabalisa na magsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hindi mananampalataya ang lahat ng mga bagay na ito, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo." Efeso 4:11-13. Pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro, upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo, upang tayo ay pakainin ng salita. Tayo ay hindi sa tinapay lamang nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga propeta at ang kanyang anak upang ipahayag ang kanyang salita. Ibinigay ng Panginoong Hesus ang mga apostol, propeta, ebanghelista, pastor at guro
upang ihanda tayo sa paglilingkod sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pagkain ng salita ni Kristo ay magkakaroon tayo ng pagkakaisa sa pananampalataya at ganap na pagkakilala sa Kanya na anak ng Diyos, hanggang maging sapat ang ating gulang ayon sa sukat ng Kanyang kapuspusan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ibig ng Diyos na tayo ay humawak sa katotohanan upang tayo ay lumago kay Kristo. Juan 6:26-29. Sinagot sila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat sa kanya inilagay ng Diyos Ama ang kanyang tatak." Sinabi nila sa kanya, "Ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang mga gawa ng Diyos?" Sumagot si Jesus sa kanila, "Ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo." Magagawa ang gawa ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus na posibleng magawa ang gawa ng Diyos. Ang gawa ng Diyos ay sumampalataya sa kanyang anak na kanyang sinugo. Sinabi niya, "Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin." Ang sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Sinabi niya sa Ama, "Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka ang iisa at tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong sinugo." Ang Diyos ay nagpatotoo tungkol sa kanyang anak, at ito ang patotoo na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Gaya ng pagkain. Nang sabihin ng Panginoong Hesus, "Ito ang gawa ng Diyos, na inyong sampalatayanan ng kanyang sinugo," ay sinabi ng mga Hudyo, "Ano ngayon ang tanda na iyong ginagawa na aming makikita upang sumampalataya kami sa iyo? Ano ang iyong ginagawa?" Ang aming mga ninuno ay kumain ng mana sa ilang, gaya ng nasusulat, "Kanyang binigyan sila ng tinapay na galing sa langit upang kanilang makain." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng tinapay na galing sa langit, kundi ang aking Ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na galing sa langit. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay ang bumababang mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan." Sinabi nila sa kanya, "Panginoon, lagi mo kaming bigyan ng tinapay na ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw." Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay.
Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.